Beautiful, beautiful morning sa inyong lahat. Ito na naman ang ating Noreen A.Y. caregiver in Israel. At syempre, unahin natin ang ating alaga. Ayan, di ba? First thing first, ang ating mga trabaho as a caregiver, si Lola, naglagay ng kanyang hearing aid. Ayan, pinaulit ko sa kanya kasi nakalimutan niyang linisan ang kanyang tenga. O, di ba? Tanggalin ang dapat tanggalin, Lola, nang marinig mo ako. Charot. Pero ayan guys, siya naman ang lilinis talaga ng kanyang tenga at naglalagay ng kanyang hearing aid. As long as kaya pa niya pong gawin ang mga bagay-bagay, tinatry ko na siya muna ang gumawa guys. Kasi mahirap na din kung may time na hindi mo siya turuan, makakalimutan niya. And then, nung siya tapos nang mag-almusal, ako ay naglinis ng aking kwarto at isang buwan ko na yatang hindi to nilinis. Charot! Ayan, linis-linis din pang may time ang bahay kasi sa caregiver dito guys, sa amin din ang paglilinis ng aming mga kwarto, ng bahay. Pero may mga iba naman na hindi sila naglilinis guys. Pero pag sinabi nila live-in ka or sa bahay ka mismo, live-in caregiver, ayan, kasama yan sa paglilinis. Pero sa akin naman, syempre, nakatira ka dito. Pag hindi ka maglilinis, anong mangyayari sa'yo, diba? So, kung saan ka naman nakatira, linisin mo ng bonggang-bongga para masaya, diba? O yan, ang una ko nilinisan yung room ko, and next ay yung kusina namin. Ayan na po, ayan, palabas na ako at yan, si Lola nasa labas, nasa labas at maganda ang simoy ng hangin ngayon. Ayan, binalikan ko ulit at dry na yan. Dry mopping na po yan ang ginagawa ko para siya ay makintab. Kasing kintab ng aking noo. Charot! O, diva. Mabilisang na naman. Kunwari naglilinis yarn. Diva? So, ayan. Pumunta ako sa hallway ng aming CR. Kailangan ding linisin yarn. Diva. Ganyan ang buhay ng caregiver, guys. Tiyaga. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Ika nga, diba? So, pinasok mo ang caregiver. Kung ano po yung magiging trabaho mo dito, tanggapin mo, guys, at tiyagaan mo. Kasi lahat ng ginagawa mo ay para sa pamilya mo. Mahirap mang gawin. Iniisip mo na hindi mo to trabaho noon sa Pilipinas. Pero talagang ganyan po ang caregiver. Yan po ang trabaho namin dito sa Israel. Bawal umupo pag may ginagawa pa, diba? Actually, sa umaga lang naman yan, ano? And after ko naglinis, ayan, nag-try ako ng aking sinigang na mendok. O, diba? Chicken wings yan. Wala kasing baboy. Hindi pwedeng baboy ang iluluto mo dito sa aking trabaho. Kasi mga Jewish guys, bawal magluto ng baboy at seafoods. Hindi po sila kumakain doon. So, as a respect for them, huwag mo na lang po magluto ng mga bawal-bawal. Diba? So, yan. Ang next na ginawa ko ay nagluto rin ng sabaw na munggo. Diba? Marami kaming sabaw ni Lola. Ayan. At yan, yung aking Friday menu. Nagluto din ako ng chicken with mushroom. Ayan, yung mushroom na yan guys, galing sa basura, sa labas ng grocery. Pero actually, okay pa yan guys. So, kinuha namin ng aking pinsan. Nakakuha din siya ng marami. Ginisa din niya, do. Ayan, masarap guys, masarap. Kasi malinis naman, nakapack pa siya guys. Ewan ko ba dito sa Israel, pag talagang hindi na pwede, 2 days before, tinatapon na nila. So, pag nandiyan naman sa labas at medyo malinis pa, kinukuha ko guys. Sayang din naman, diba? So, ayan na ang aking sinigang na manok. O, diba? Meron na kaming pangtanghalian ni Lola. At yan ay shinare ko rin sa aking kapwa caregiver na malapit sa akin ng lunch nila. So, share din pang my time, diba? Pero actually, ang binili ko yung aking mahal na chicken wings nang galing sa aking Volsa. O, yan na ang aking chicken with mushroom. Ayan, nilagay ko na ang aking chicken. Ginisa-gisa muna ang mushroom with kamatis and garlic and onion. At ayan na. Next ay yung chicken. O, diba? Di meron na tayong ulam ng pang dinner or the following day, diba?
So, ganyan lang naman ako magluto kakonti kasi dadalawa lang kami. Oha. And nilagyan ko ng sariwang kamote tops galing sa aking garden ang aking sinigang na chicken wings. Diba? May ulam na kami. Fresh na fresh pa yung aming inilagay na dahon ng kamote. So, masarap ang higop ng sabaw na ito. Sharing is the blessings. Sharing natin yan, guys. Basta, pag may ulam tayo ng konti, biyayain at magbibigay ako ng biyaya sa aking mga kapitbahay. Yung malapit lang naman dito, So, actually, ganyan naman gawain ko pag nakapagluto ako ng medyo marami. Tinatawagan ko yung aking best friend dito. Medyo malapit lang naman siya. 2 minutes naman yung lakad lang niya dito papunta sa aking bahay. So, before ng 12, chine-check ko na siya kung may ulam na sila. Kung wala, pinapupunta ko na lang dito. So, ayan ng aking isang menu, chicken with mushroom. Lagyan ko ng pepper. Ayan, black pepper para medyo may patak-patak ng kaanghangan ba. So, ayan, tapos na ang aking ulam na chicken. At ayan na yung aking sinigang tapos na. Actually, tinawagan ko na dyan ang aking kaibigan. Magdala na siya ng kanyang kaldero. Charo! Pero nasarapan sila sa aking ayan, nilagyan ko pa pala ng aking talong. Nakalimutan ko, may talong din ako pala. So, yan, completos ricados. And lagyan na natin ng sinigang original. Beke naman. Charis. Diba? Nanggaling pa yan ng Pilipinas, bigay ng aking kaibigan na si Maureen. So, ayan, kumukulo-kulo na ang aking chicken with mushroom. Diba? Meron na kami pang ulam ng ilang araw. Tig-dalawa kaming piraso ni Lola. Diba? And kinahaponan din naman pagkatapos na mag-lunch, tinda ako ng aking konting bote para naman hindi siya magulo dito sa aking labas ng bahay at ayaw ng aking yung anak ng aking alaga. So, benta-benta din pang may time. Kinahaponan, ayan na, si Lola ay nagdasal na this Friday evening. So, pinababayaan ko siya na mag-light ng candle, mag-pray. Ayan, guys. Ganyan po sila, mga Jewish. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו והסתרנו לך. And after that, 9 o'clock ito or 9:30 yata, kami ay naglakad ng aking kaibigan. So, siya talaga yung kasama kong naglalakad every evening. Habang kami naglalakad, naghahanap ng bote kung saan-saan, kalkal-kalkal ng basura, yung mga tapon-tapon ng mga damit, mga sapatos, na magaganda, pinagpipilian namin para maipadala ko sa Pilipinas. Iukay-ukay ko na, diba? Diba? Hindi ka naggastos ng kung ano-ano dyan, pulot lang. Ang gastos mo lang is yung shipping fee. So, dapat alam mo kung magkano ang kikitain mo, diba? Pero first time ko magpa-ukay, my first box tapos na. So, I hope maging okay po yung ukay-ukay ko, So, ayan, lakad-lakad kami. Ito yung mismo yung pinaka-main, malapit dito sa park. So, kasama ko siya and tingin-tingin kung ano-ano makita dito sa gilid-gilid ng mga bahay-bahay, kung may mga tapon sila. So, ganyan lang ang buhay namin. And ayan na nga, nakakita ako ng isang magandang kotse-kotsehan. Ayan. Pero actually, sira yung manobela. Pero sa Pilipinas, magiging masaya na ang mga anak ninyo o mga pinsan yung pamangkin ninyo pag nagbigay kayo ng ganito. Walang manobela, pero ano siya, pwede pa itulak ng tatay. Charot. Pero ang ganda, guys, sayang. Ayan, nakauwi na kami ng aking friends. So, pagkatapos kong kausapin ng aking mag-ama, umalis na sila at na-check ko muna ang aking mga alagang aso sa bahay. Sila ang naiwan sa bahay, guys. God bless everyone. Bye!